ka-greenie, good day mga ka-greenie, good morning po, maaraw po ngayon dito sa amin, sa area namin sa Manila. Kumusta naman po ang sa inyo? Ayan, natapos na po ang aking new garden, bagong lagayan po ng aking mga succulent, new plant rack at new arrangement. Before po, dun po, ayan, lagi kong pinapakita dyan, marami po dyang hook hanging na pot. Wala na po dyan, kasi po, lilipat ko na siya dito, banda. Dito po, before yan, inurong ko po siya dito. At pag ganyan na po yung hitsura niya, ayun, hanggang doon po. Yan po yung bagong arrangement or bagong plant rack po ng akin ng mga succulent. Medyo tapos na siya. Gusto ko lang i-share sa inyo na happy ako sa aking new plant rack at new setup ng aking mga succulent. Pero po ano lang to ha, simple lang siya. Plant rack lang po siya ng pangmahirap. Sa ilalim ko po, nandun po yung mga house plant ko. Same setup lang din po. Nasa ilalim pa rin yung aking mga ornamental plants. Doon po banda, ayan. Sama-sama na sila. Hindi na sila magkakahiwalay kasi yung aking mga caladium or yung calathea ko, hiwalay sila. Ngayon, sabay ko na silang napapakita kasi magkakasama na po sila. Dahil ang nadagdag po sa plant rack ko ay yung papunta po dyan, ayan. Yung mahaba na yan. Kasi before po, ang aking plant rack ay paganyan lang siya. Ngayon, pa-L na po siya. May paganito at saka may paganyan. At meron po siyang taas. Isa na lang po yung taas niya. Ayan. At dito. At hanggang doon po. Ayun. Yung mga hook hanging ko po na ito, na before ay nakalagay siya sa ganito. Ngayon po, nandyan na siya. Yan. Ang ganda niya tingnan dyan. Safe na sila. Sige, ipakita ko po muna yung mga nandito. Ayan. Nandito muna yung mga iilan kong cactus. Kasi may mga bago akong repot. Yan. Dito ko muna sila nilagay. Ayan sila. Meron na nga pala akong bagong jade. So, ito yung aking mga variegated na gymnocalycium. Ayan po. Sa pagkakatanda ko, ngayon ay 1 week na sila, 7 days na sila. Nadiligan ko na sila kahapon. Ang ganda nila, oh. May red, may pink, may orange. Nilagay ko na po sila sa morning sun. Pero mamaya-maya pag mainit, tatanggalin ko na po sila. Marami po kasi akong ganitong pot. Ang ganda nila tingnan dyan, oh. Ayan. Diba? Nandito side yung mga yellowish, may orange, may pink. Ang ganda po nila. Tsaka maganda sila tingnan sa uniform na ano po, na pot. Plastic pot lang po yung ginamit ko sa kanila kasi pag gumamit ako sa kanila ng ganito, yung clay pot ko, masyadong malaki po yung diameter niya. Eh, maliliit pa sila. So, hindi sila pwede sa malaki yung diameter o kaya marami yung soil na nakalagay. Kasi, mahihirapan sila mag-sip-sip ng water dahil maliliit pa sila at saka konti pa yung roots nila. Pag malaki na siguro sila, ayan, pwede na sila sa clay pot. Ayan, dito yung mga matagal ko na cactus. Ayan, mga antique ko na. Dito ko muna kasi sila nilagay. Ayan muna yung lagayan nila, yung setup nila. Kapag medyo hindi sila okay dyan, lipat na naman. Gano'n naman ako palipat-lipat. Hanap tayo ng magandang spot, magandang sunlight. Ayan. Dito sila. Yung mga blue boy ko na marami ng propagation. Ayan, nandito sila. At saka yung leaf propagation ko, dito ko muna nilagay. Yung mga iilan lang pala, yung mga naka-clay pot. Kasi may space pa naman dyan, dyan ko muna sila nilagay. Pag wala na silang space at naka-propagate na tayo at makabili tayo ng iilan, nandito po yung mga leaf propagation ko yan, sa baba. Ayan po yung baba ng aking plant rack. Hindi po siya nakatile sa, ayan.
Finish lang po siya. Yan po yung mga leaf propagation ko. Pagkatapos, nandyan sa ilalim yung aking mga houseplant. Ayun, si Syngonium. Balik tayo dito. Ayun yung aking mga propagation. At yung oregano ko na variegated, ayan po. Pagkatapos, dito po, meron din siyang 3 layer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na layer na pala. Mahaba po siya. Ayan, oh. Mahaba po siya compare po dito. Yan. At ito yung mga nakalagay dito. Ayan yung mga kalankowi ko. Kasi dito ko sila nilagay. Dahil tumataas sila. Ayan. Meron pa silang space hanggang dito. Tapos, ito yung mga ayan. Ito si Ghosty. Ghost Plant. Super Balm. Purple Delight ko. Dumadami sila. At nandito yung mga nakalagay before sa plant track. Nilagay ko na po sila sa mga clay pot kasi nga hindi na ako gagamit ng ganyan. So yung iba, naglagay na ako sa clay pot. Napansin ko, dumami ang aking Sedum Adolphi. Ayan o, ano po yan, propagation ko o yung iba dyan, leaf propagation by cuttings. Dito po siya galing. Yan. Ito yung mga kalankawi ko na lash type. At ito yung aking habit ear. Yan. Ang cute po nila ngayon. Talagang masaya ako sa aking setup ngayon. Kasi nabigyan ko sila ng justice. Dito banda po, wala pa siyang morning sun. Parang filtered pa lang. Ayan po yung likod niya, si ate yan, si ate Belen. Meron din po siyang mga gulay-gulay na halaman dyan. Dito po yung morning. Ayan, natamaan agad ng morning sun yung aking mga variegated gymno. So, balik tayo dito. Ayan. Ito yung mga lash type. Sari-sari na po yan. At yung aking, ayan o, zebra. Dito ko na rin po siya nilagay kasi nga before nandito siya dahil hindi na ako gagamit ng ganyan kaya nilagay ko na siya dito. Ayan. 3 po yan yung na-propagate ko. Ito yung aking variegated na blackjack at ito yung plain lang. At yung mga nakahangin ko na leaf propagation ko, dito ko po siya nilagay. Ayan po yung area nila. Yan. Ito po yung yung wall ko dito sa gilid na hindi ko masyadong napapakita kasi lagi lang pong doon side ako nagpapakita kasi ko lang po siya, tambakan ko lang po ito at saka before ay dito nakalagay yung mga manok, mga kalapate, kaya ganyan po siya hindi po siya nakapinish yung kanyang semento. Iyan, nakakatuwa. Ito yung aking mga new set ng leaf propagation. Malalaki na po sila. Ito si Marpin. Ito naman si Ghost Plant. Malalaki na sila. Nandito po sila. Dito po silang area. Ayan. May bakal pa, diba? Wag niyo na lang po pansinin yan. At, ayan po. Nakakatuwa sila kasi malalaki na sila. New set po yan. Ayan bago pero malalaki na sila. Tapos yung mga, ayan po, yung lash type. Ito yung aking mga pigeon koi. Yan. Napansin ko yung aking pigeon koi ay 3 na pala. 1, 2, 3. At yung aking lavender scallop, 3 na rin. Ito yung aking pinugutan. O yung mga pinagkakat ko yan. May mga offset na sila. Ayan. Pagkatapos ayun yung aking pink butterfly na hindi na siya pink. Kaya nilagay ko siya kasi nilagay ko siya dyan dahil i-stressin ko talaga siya. Yung green beets ko. At ito yung aking Laxiflora. Ito naman yung aking leaf propagation ko ng Fred Ives. Pagkatapos, ito naman yung Super Balm ko. Yan, naglaglag ako ng mga leaf niya. Naglaglag ako ng mga leaf niya kasi nagpropagate ako. Yan, ito yung aking Darly Sunshine.
na lumiit kasi naglagay po ako sa clay pot kaya ganyan na yung nangyari sa kanya. Ito yung sedum adulti ko na walang tigil sa kakapagdami. Yan, marami na siyang offset na naman yung mga pinagpuputol ko. Ayun. Yan, so ayan sila. Ito yung aking moonstone. Ito naman yung moonstone din. Ghost plant. Ghosty pala. At yung aking purple delight. Maliliit na po sila kasi po maliliit na po, medyo maliliit na kasi leaf propagation na siya. Nilagay ko na po yung mga malalaki dito sa clay pot. At ito yung aking Marini. Oh, ganda niya. Isang pot na rin lang po yan. At ito naman yung aking Mendoza. Ito yung leaf propagation ko ng Marpin. At ito po yung aking Ellen. The rest, ito po yung aking Stinky. Oh, ang cute. Si Sabrina ba to? May flower siya. Ito, ayan, palabas na rin yung kanyang flowers. At saka yung mga nandito pa. So, ayan po yung new setup ng aking succulent at mga ornamental plants. Yan dun po sa ilalim yung mga photos ko at yung Mother of Thousand ko. Yung Mother of Millions ko po, hindi ko pa siya napapropagate. Ay na itatanim. Dito po yung gitna niya, ayan po. Yung gitna po niyan, ayan po siya. Diyan po nakalagay yung aking mga propagation, yung mga soil ko po. Ayan. Ayan po yung aking cactus and succulent soil. Dito po yung marami kong pots. Ayan yung basag kong clay pot na gagawin kong famis. Share ko sa inyo. At dito naman po yung aking 2 sako ng soil. Hindi ko siya ma-let go kasi po yan, Benguet soil po yan. No, merong mga bato-bato kasi kapag may natatanggal ako dun sa soil ko, yan, nilalagay ko dyan, pinapatong ko dyan. Kinocompose ko po siya, nilalagyan ko po yan ng mga balat ng saging, fruits and vegetable, kaya sobrang lambot po yan. At ito yung aking mga rainwater, yan, yung galon, naipakita ko na yan. Ito naman yung rainwater ko na nasa drum. Dito pa pala, nakalimutan ko ipakita. Ito yung aking mga rubber tree. Sobrang taas na to. Kailangan ko na nga siyang iripat kasi original pot niya pa yan. Ito yung rubber tree ko. 1, 2, 3, 4, 5. At ito yung aking stargazer na hindi stargazer. At meron nadagdag sa akin, ayan si Serpentina. Galing kasi to kay ate sa kabila. Binigyan niya ako nito. Dahil maraming naghahanap sa akin Serpentina. Kaya ayan. Pagkatapos yung mga clay pot ko, ayan. Yung iilan ko na lang na clay pot. Kasi yan na lang yung available or wala pang laman. So kapag bumili ako ng bago, ayan, yan. Mga ilan na lang. Ayan po yung view ng aking garden ngayon. Masaya ako kasi mas maaliwalas sila tingnan ngayon. Before maaliwalas na, pero ngayon mas maganda talaga sila tingnan. Mas okay, mas satisfy ako, masaya ako. Ganda-ganda. Tsaka wala po siyang bubong. Ayan. Okay lang po yan para sa akin. Lalo na yung mga nandun, nandyan. Na kasi sila, stable na sila. Kaya kahit nauulanan sila, ulan araw, okay lang po. Yung mga nandito, hindi pa po kasi mga bago ko pa lang po. Yung eto lang naman. Yung mga, ito yung 2 layer lang po yan. Pero kapag nag-stable na sila yan, pauulanan ko na sila dyan. Kapag summer po, madali lang naman yung paraan na ginagamit ko. Tinatakpan ko lang po sila ng tela. At sana nagustuhan ninyo po ang aking new arrangement. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga succulent, cactus, ornamental plants, please po, pa-subscribe po sa akin channel. Ana Duran po. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.